Daraga Church. Sa tahimik na bayan ng Daraga, Albay, nakatayo ang isang matandang simbahan na tinatawag na Daraga Church o Our Lady of the Gate Parish Church. Itinayo noong 1773, ang simbahan ay naging saksi sa maraming pangyayari sa kasaysayan ng bayan. Ngunit sa likod ng makasaysayang pader nito, nakatago ang mga kwentong kababalaghan na bumabalot dito. Isang gabi ng Sabado, nagpasya si Clara at ang kanyang pamilya na magpunta sa Daraga Church upang magdasal at magbigay galang. Dahil sa mga kwentong kanilang narinig tungkol sa mga kababalaghan dito, hindi maiwasan ni Clara na makaramdam ng kaba habang papalapit sila sa simbahan. Sa kabila nito, pinilit nilang isantabi ang takot at magpatuloy sa kanilang layunin. Pagdating nila sa simbahan, napansin agad ni Clara ang kakaibang katahimikan ng lugar. Ang mga puno ng balete sa paligid ay tila nagmamasid at ang madilim na kapaligiran ay nagdagdag sa nakakakilabot na atmosfera. Habang naglalakad sila sa paligid ng simbahan, napatigil si Clara nang may mapansin siyang anino sa gilid ng simbahan. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Isang puting anino ang naglalakad na tila isang madre na nakayuko at nagdarasal. "Matingnan nyo!" bulong ni Clara sa kanyang ina. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang naglaho ang anino na parang bula. Kinilabutan si Clara at ang kanyang pamilya, ngunit nagpasya silang pumasok sa loob ng simbahan upang ipagpatuloy ang kanilang pagdarasal. Habang sila'y nagdarasal sa loob ng simbahan, narinig nila ang biglaang kalimbang ng kampana mula sa kampanaryo. "May tao ba sa itaas?" tanong ni Clara sa kanyang ama. Ngunit walang tao sa paligid na maaaring magkalimbang ng kampana sa ganoong oras. Ang tunog ay tila nagmumula sa kalangitan na nagdagdag ng takot sa kanilang mga puso. Sa gitna ng kanilang pagdarasal, naramdaman ni Clara ang biglaang malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Parang may humaplos sa kanyang balikat at nang lingunin niya, wala namang tao sa kanyang likod. Nakaramdam siya ng kakaibang takot, ngunit pinilit niyang tapusin ang kanyang pagdarasal. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang presensya ng isang hindi nakikitang nilalang na tila nagmamasid sa kanila. Paglabas nila ng simbahan, agad silang nag-usap tungkol sa kanilang mga naranasan. Lahat sila'y nagpatotoo na may kakaibang presensya sa simbahan na hindi nila maipaliwanag. "Parang may mga mata na nagmamasid sa atin," sabi ng ama ni Clara. Ang kanilang karanasan sa Daraga Church ay naging bahagi na ng mga kwentong kababalaghan na patuloy na nagpapalaganap ng takot at hiwaga sa mga susunod na henerasyon. Sa kanilang pag-uwi, hindi maiwasan ni Clara na lingunin ang simbahan. Sa kanyang paglingon, nakita niyang muli ang anino ng madre na nakatayo sa tabi ng simbahan, tila nagbabantay. Ang imahe ay nagbigay sa kanya ng kilabot na hindi niya malilimutan. Sa kabila ng takot, nagdasal siya para sa kaluluwa ng madre at sa mga kaluluwang hindi pa rin matahimik sa lugar na iyon. Ang Daraga Church ay nananatiling isang simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng bayan ng Daraga. Ngunit sa likod ng makasaysayang pader nito, patuloy na bumabalot ang mga kwentong kababalaghan. Ang mga iyak at kalimbang ng kampana sa kalagitnaan ng gabi ay nagpapaalala sa mga trahedyang naganap sa loob ng simbahan. Sa bawat gabi, ang mga anino ng nakaraan ay muling nabubuhay, nagbibigay takot at hiwaga sa mga taong mapapadpad sa lugar na ito. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.